Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat at kami po sa hapong ito ay umaanyaya muli na kayo po ay sumantabay at makinig sa amin. At samahan niyo po kami sa isang maikling pag-aaral ng ating salita ng ating Panginoon sa hapong ito. Ayon sa kasulatan na kung saan tayo po ngayong hapong ito ay medyo kakaunti lang kami, pero nangangako po ang mga kasama natin sa ating pong pag-aaral na sila po ay makasama ninyo sa next Sunday. Ayan, si Brother Broper po ngayon ay medyo busy na sa Quezon City po sila at ngayon din po ay ang mga kaibigan po natin na iba ay may mga kanya-kanya ring gawain. So alam ko po na miss po ang ating team, pero for the meantime po ipanalangin niyo rin po sila po mga kapatid na sila muli ay makaupo rito at talaga naman ay makasama ninyo at makadaupang pala, di po ba? So ako po ngayon sa hapon ito sa Sharon de los Reyes at ang aking po mga kasama niya si ate Ana Patalinhog. Ayan, so Sister Ana, so maaari ka muna bumati bago ko po ipaalam ang ating title sa hapon ito. Magandang hapon sa lahat at nagpapasalamat ako sa pagkakataong binigay sa atin na ngayon ay muli tayong magkasama-sama sa hapong ito. Ayan, so Ate Bot, wala ka ba munang babatian bago tayo magsimula? Sige, batiin natin yung ating mga taga-subaybay. Early 7th Strike Land, kumusta na brother? At patuloy tayo na manampalataya at mag-trust sa Panginoon at i-guide tayo sa ating mga decisions. Ayan. At ganoon din ang ating mga si Ate Ruth, ayan, at saka si Mama, alam ko nandito rin siya. Ganoon din kay anong ang pangalan nito? Kirma, kay Sister Kirma. Hi Sister. Talagang loyal sa atin. Brother Desmi Hatumo ba yan? Ayan, si Brother Desmi. Ayan, pakibasa na po natin. So sabi po ni Sir Kirma, tuloy-tuloy ang biyaya sa pagpapakinig sa programang ASEM. Maraming salamat po. So bless habang nag-work sa gawain ng bahay ay nakikinig sa iba't ibang napakagandang aralin. God bless you and all who are of us. Ayan, so yun po yun. Maraming salamat po Sir Kirma. Ay panalangin niyo rin po kami sa hapon ito. So ako naman po ay bumabati sa ating pong mga taga-subaybay. Ayan po. So kung ating pong mga nakasama na nakaraang Sunday, sana po nandito rin kayo. Ito rin po ay pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral. Sabi nga po namin kanina, mababait po kami. Hindi po kami nakapagdebate. So Brother Jess Sanchez, nawa po yung makinig ka rin sa hapon ito. We are inviting you at nakakatuwa pa na may mga tao pa rin na they're willing talaga to spend time listening at the same time asking question na para rin po naman sa pag-aaral nating lahat. Po. So pagsimula po natin ngayon, tayo po muna ipanguna ni Ate Bot at mamaya po bago po kayo magtapos sa aming segment, kami po ay babati muli at magbabasa po ng mga comment or questions sa ating pong comment section. Sige, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat. Kami po ay lumalapit sa inyo sa hapong ito. Patnubayan nawa ninyo kami na inyong Santong Espiritu at kayo ang maglagay ng salita sa aming mga bibig sapagkat ang salita mo ay buhay at amang banal sa aming kakayanan, wala kaming kakayanan. Tanging ikaw lang ang bukal ng lahat ng katalinuhan, kakayanan at kayamanan at kaligayahan. Kaya Panginoon, umaasa kami na inyong ipagkakalob ito sa hapong ito. Maraming salamat Ama sa pagdinig nyo sa aming panalangin. Ang lahat na ito ay aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan, so ngayon po sa hapon ito, ayan, tunay nga po napakabilis ng oras at tunay nga po nagtutumuli ng ating buong buhay sa libutan ito. At ganoon din naman kasabay ng
pagiging mabilis ng ating panahon, ay ganoon din naman ang pagiging mabilis na pagdating ng ating Panginoon. Na kung saan mula sa pag-aaral namin noong nakaraan, mula po sa pangalawang babalita ng anghel at tapos pati sa ulat pangalawa. So next week po ay pagpapatuloy pang pangatlong pabalita ng anghel. So ngayon po, yung pang second na po ito po ay na-discuss na nakaraan ni Brother Fernando. Ngayon po naman ay ang mga kasama rin naman doon sa loob ng mga katanungan na kung saan ano nga ba ang mga senyales o yung mga signs na tayo po talaga ay nasa huling panahon na. Di ba, Ate Boto, kung saan po talaga makita natin, no, we are living sa panahon na kung saan napaka-wicked ng sanlibutan. At ang pagiging kasamaan ng buong sanlibutan, kaya pang ating title ngayon, sa us ay The Wickedness in These Last Days. Gaano ba kasama at ano ba ang mga bagay na ito ng pagiging kasamaan, yung pagiging masama ng tao? Ito rin pala, Ate Bot, ay isang senyales o palatandaan ng ating Panginoon ay tunay ang napakalapit na at pagsara ng pintuan ng awa ay talaga namang malapit ng magsara. Ang pagbubuhos ng huling ulan ay bubuhos sa ating kaligitnaan at makikita natin na sa huling panahon ang masama ay magpapakasama, ang mabuti ay magpapakabuti. Di po ba may kita natin ang paghiwalay ng tares at wheat, ano po, na mamaya po ay mabidiscusin po natin sa ating pong pag-aaral sa hapong ito. Alam niyo po ba mga kapatid na kung saan, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia sa huling kapanahunan? Ano nga ba ang mga karakter natin? Ano nga ba at sino nga ba tayo? Tayo po ba ay sobrang busy sa ating sanlibutan, sa ating mga gawain at nakakalimutan nating makita ang mga bagay na ito? Kasi po, minsan, parang recently lang po rin naman sa atin, no, napakaraming nangyari sa sanlibutan mula ng pagpasok ng 2019, 2020 hanggang 2023 na kung saan ang pandemya ay nagdala ng takot sa puso ng mga nilalang sa buong sanlibutan. At hindi lang po ang pandemya, nakala natin talaga ay katapusan na ng ating ng buhay natin dito. Yung pala ay hindi pa. Ang sabi nga ng pag-aaral natin, ito ay paumpisa pa lamang. At pangalawa po, nagkaroon tayo ng napakaraming iba't ibang uring sakuna na kung saan nakikita rin natin sa ating pag-aaral sa aklat ng Revelation na kung saan ang mga bagay na darating sa atin ay mga pa lang po paumpisa ng kahirapan sa mga anak ng Diyos. At ngayon po sa hapong ito nakita rin po natin ang mga kalamidad all over the world, di po ba, Ate Bot, na kung saan everything is going to happen according to the prophecy. At wala po tayong karapatang pigilin ito. Walang sino man ang maaaring makapagpigil sa pagdating ng mga bagay na ito sa ating kapanahunan. Pero tama nga po ba ang tanong na kung saan, paano naman tayo mga kapatid? Anong mga palatandaan naman nakikita natin hindi lamang sa nature, hindi lamang sa mga calamities, kundi mismo sa pamumuhay ng isang mananampalataya o sa pamumuhay din naman ng mga tao ngayon sa ating kapanahunan. Tunay nga ba na ang ating mga ginagawa, ang ating mga karakter, ang ating mga pamumuhay araw-araw, tayo nga ba ngayon ay nabubuhay na at ano ang mga palatandaan at ano naman ang sinasabi ng Biblia? Ang sabi nga po sa atin sa aklat rin po ng John na kung saan dito binigay sa kanya pong mga alagad ang mga pabalita, ang mga palatandaan na kung ano ang mga bagay na darating upang madaling nating malaman na ang kanyang pagdating, ating Panginoon Hesus ay darating na nagtutumulin, na kung saan sa atin ngayon ang kaaway din naman ay siyang nagtutumulin din naman upang gumawa ng kaparaanan upang sirain ang mga anak ng ating Panginoon. Sirain ang pananampalataya, ang katotohanan, at tayo ay takpan, gawing mga bingi sa sulat ng Biblia upang makita natin ang kahinatnan ng mga kapatid na hindi tatanggap sa ating Panginoon. Kaya po sa hapong ito, medyo talaga po malalim, at kami po ni Ate Bot at Sir Ana, kami po ay sa tulong ng ating Panginoon, ipanalangin niyo rin po kami na maibigay namin ang mga pabalitang ito, hindi lamang po sa ngayon na nakikinig, kundi sa mga tao pa po na maaring makinig na mga pabalita tungkol sa huling kapanahunan. So ngayon po ay dadako kami, ano nga ba ang sinasabi, Ate Bot, ng Biblia, at makikita kung gaano na tayo
kalapit at ano nga ba ang pamumuhay. At kami po ay maghihimay-himay po namin ito mamaya after pong mabasa ang text na atin pong gagamitin sa aklat na ito. Sa aklat po ng 2 Timothy, so Ate Bot, ayan. So kayo na po ang magbasa, Ate Bot. Dito sa 2 Timothy, buksan po ninyo ang inyong mga Bibles at tayo'y mag-aral, no? 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 3. Ayan. Salamat sa ating technical. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang pasalamat, mga walang kabanalan. Verse 3, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. Ayan. So, dito natin nakikita yung yung mga ugali ng isang tao o kahit ng sino mang tao na hindi umiibig sa Diyos. Kasi nga, kanina nagkausap kami Mr. Myrel, sabi niya sa akin, ang isa lang naman yan ate yung kapag ka ang tao ay lumayo sa Diyos. Paglayo ay yung paggawa ng kasalanan, no? So, tayo ang lumalayo sa Diyos, hindi ang Diyos ang lumalayo sa atin actually. Ngayon, pag lumayo tayo sa Diyos, pinili nating lumayo sa Kanya dahil pinili nating gumawa ng kasalanan, nagyayabang tayo. Sinasabi natin, parang sinasabi natin sa Panginoon, kaya ko nang mabuhay nang wala ka. Ganun yun. Kasi nga, inilalayuan mo nga ang Diyos eh. Hindi natin nalalaman na ang Diyos ang bukal ng lahat ng kailangan natin. Pati nga yung pagmulat ng mata natin sa umaga, o paggising natin sa umaga, yung pagtulog natin sa gabi, na kumbaga magigising pa ba tayo sa umaga, alam mo yun, hindi natin nalalaman na ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapala sa atin o buhay, kasi sa Kanya galing yung buhay. So, pag tayo'y nagkasala o pinili natin ang ganitong ugali, sinasabi natin sa Panginoon, hindi kita kailangan. Ako kaya ko nang mabuhay sa sarili ko. Ito ang gusto kong gawin. Parang ganun yun eh. Sumayabang, di ba sis? Pero pag pinili naman natin na magsisi at bumalik sa Diyos, alam nyo ang Diyos, hindi naman siya naninisi, ba't babalik-balik ka sa akin? Hindi ganun ang Panginoon. Ang Panginoon, yayakapin ka agad. Tatanggapin ka agad. Alam mo yun? Kasi gusto niya ang mga tao maligtas. Ganun. Yun ang gusto ng Panginoon. So ngayon, i-discuss natin sa Sir Shia yung mga ugali ng mga tao. Ayan. Sabi dun sa 2 Timothy chapter 3 verse 2, ay lovers of yung mga kasamaan, di ba? Sa 2 Timothy 3:4, meron din ditong sinasabi, no? Yan. Sabi, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, yan, mayayabang nga, pride, no? Mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. At ito pa, mayroon pa ditong verse sa Romans 15, 1 to 3. Ang sabi doon, ayan, tayo ngang malalakas ay nararapat magbata ng kahinaan ng mahihina at huwag tayong magbigay lugod sa ating sarili. Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa, sa kanyang ikabubuti, sa ikatitibay, sapagkat si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili, kundi gaya ng nasusulat, ang pag-alipusta ng mga magsisialipusta sa iyo ay nangahulog sa akin. Dito mga kapatid, malalaman natin kung ano ang ibinuhay ni Kristo dito sa lupa. Siya ay hindi nagdesisyon ng sarili niyang desisyon. Kahit pwede. Alam mo yon? Laging sinasabi niya, ang Ama ang aking sinusunod. Di ba? Ang kalooban ng Panginoon ang aking sinusunod. Hindi ako gumagawa ng aking sariling gawa, kundi ito'y galing sa Ama. Kaya yung mga tao na mas pinipili nila yung sarili nilang katwiran kaysa sa katwiran ng Diyos, yun, mataas, kumbaga sa nabasa natin, mapagmataas, no?
mayabang, kumbaga sarili niya lang ang nasusunod, laging love of self. Alam mo ba, Sister Sha, pagka yung sarili natin pala ang sinunod natin, self-worship ang tawag doon. Self-worship, kumbaga, ang talagang ginagawa mong Diyos ay yung sarili mo. At kapag ka ang sarili mo ang sinunod mo o ang winorship mo, para ka na rin nag-worship kay Satan. Ganun yun. So, ngayon, may mga, katulad sa New Ager. Sa New Ager, ang kanilang principles is, magiging Diyos ka eventually. Alam mo yun? Kasi kinuha nila yun sa, ng mga, Eastern religion, na kung saan yung katulad ng Buddhist, Hinduism, na may tinatawag silang nirvana. Alam niyo yun, yung kaya sila merong, anong tawag doon, yung pabalik-balik, pag namatay ka, reincarnation. Reincarnation. Kaya may silang ganoon. Kasi para sa kanila, hindi ka talaga namamatay. Paulit-ulit lang ang buhay mo. Minsan, kapag gumawa ka ng masama, magiging ipis ka. Pagka mabait-bait ka, halaman ka. O pagka sobrang mabait ka naman, ay naman, aso o baka, ganyan. Ngayon, para maging tao ka ulit, ay kailangan mas higitan mo yung ginawa mong mabuti dati. Ganun yun. At hanggang sa mabuti lagi ang ginagawa mo, maaabot mo yung nirvana na tinatawag nila, which is magiging Diyos ka na. Ganun yun. Kaya marami mga tao ngayon, akala nila, yung kapag akala nila tama pa yung ginagawa nila na sundin ang kanilang sariling desisyon o katwiran, hindi nila alam, nagsa-self-worship pala sila. At eventually gusto nila maging Diyos. Doon sa Genesis 3:4, di ba? Ang sabi ni Satan kay Eve, pagka kinain mo tong bunga na ito, ay magiging kang Diyos, di ba? Kagaya ng Diyos. Kasi yun nga yung ini-inculcate ni Satan sa mga tao para talikuran nila ang Panginoon. Kasi kung Diyos ka nga naman, kailangan po ba ng Diyos? And that's also one thing, siguro kasi sa last days talaga naman, it is one of the characteristics kasi Atipon. So makita talaga natin, when people also think about their own selves, sabi nga sa chapter 3 ng Timothy, verse 2, ang nakalagay dito, for they will be lovers of their own selves. At nakita natin sa huling kapanahunan, siguro po yung mananonood dyan sa atin sa live, you can also give comment, ano ba yung napapansin nyo ngayon sa huling kapanahunan, sa mga kabataan, sa mga magulang, mismong nangyayari sa buong sanlibutan, hindi lamang po sa Pilipinas, so even when you watch news talaga, ang mga tao po ngayon talaga ay mapagmahal talaga sarili, Atipon. Hindi na sila kagayang mababait na when it comes to being hospitable. Talaga ngayon kasi nauna yung sarili, myself first. Kaya sana parang sarili ko muna. Naririnig niyo pa ba yung itong ideas, ideologies na sarili ko muna? Me first, us first, pamilya ko muna. Na kung saan talaga nakafocus sila sa centeredness of their own selves. May me time pa nga eh. Kaya mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Biro mo yun, isa-sacrifice niya yung sarili niya para lang tayo mabigyan. Alam mo yun? Kaya ganun din sa mga anak natin na turuan natin sila na gumawa ng kumbaga, i-train natin sa bahay, 'di ba? Kasi sa bahay, na-explain ko sa mga bata na kapag ka anak, tinan mo, pagka naghugas ka ng plato, kahit hindi kita inuutusan, 'di ba nagiging masaya si mama mo? Alam mo 'yon, yung ganong motivation. At kaya sila ngayon, kahit hindi mo uutusan, ginagawa nila yung mga bagay na yun. Kasi alam nila na magiging masaya ka doon. So, ganun din tayo sa Diyos. Na kapag tayo naging obedient, alam natin na mabibigyan nating lugod ang Diyos, di ba? Kasi yun yung character ng Diyos. Nagbibigay siya ng lugod. Baga, inuuna mo yung kapwa mo. So, ngayon, contrast naman to sa nabasa natin ngayon na ang mga tao maibigin sa sarili. Selfish, di ba? Ganon. So, yun ang mangyayari doon. So, ano bang pipiliin natin sa buhay natin, di ba? Yan. So, maganda Atipon. Yung pangalawan, pagiging covetousness, boasters and proud. So, tatlo siya, magkakapareho lang po sila, Atipon, tingin mo ba, in our time, kasi talagang yung boasters and proud, paano ba ito? It is the worldly views o ito mismo talaga ay even in our, our congregations o sa iba't iba rin namang denomination. Nangyayari talaga siya ngayon na iba ang pagiging attitude
ng mga tao. Wala na yung pagpapakumbata. Ang hirap yung salitang humility. Kasi ngayon, when it comes to yung pagkakaroon ng pera, pagkakaroon ng pag-aralan, pagkakaroon ng mga achievements sa buhay, it leads talaga doon sa pagiging mayabang at ano ba yung boaster? Mapagmataas. Mapagmalaki. Mapagmalaki at very proud naman talaga. So bakit nakasira siya? At sa huling kapanahunan, tingin ba natin ang mga tao ba ngayon ay ganito na talaga kayabang? Di ba parang recently po, di ba panitan natin mga road rage, talaga yung nag-away-away minsan sa madaanan. Yung mga police, di ba? Yung mga ex-police talagang dahil may baril sila. Parang meron talaga silang kakayanan na gawin ito ngayon. At wala silang takot gumawa ng kasalanan. Kagaya na rin yung sikat na sikat yung si Nanay LV, di ba? Na kung saan yung isang helper na pinulag, di ba? At itong sila Madam France talaga, chismis. Di ba sa balita, sa nanonood sa Senate nanonood ako. Nakakatuwa po kasi talagang hinihimay-himay nila. Paano mo ginawa ito sa isang taong walang kalaban-laban? Oo nga. Di ba? Walang awa, alam mo parang wala ng humanity, no? Wala yung feelings na naawa ka pa sa tao kasi alam mong mahirap. So, sa panahon natin ngayon, ito yung sakit. Sabi nga na kung saan ito yung kababagsak din ng isang iglesia, kung ang mga kapatid o miyembro o yung mga aral natin ay mapagmataas talaga. At sabi nga, mayayabang, no? Talaga yung boasters and proud na eto ko, may pera ako, mayroon akong ganito, may natapos ako, may ganito kami, may ganito. Ang hirap kasi pag ikaw sa isang denomination, pag wala kang pera, nararamdaman yung pagkakahati-hati minsan ng iglesia. Kasi may distinction, no? Parang rich, the elite and the rich and the poor. When samantala sa Bible, di ba when the rich and the poor get together with the Lord. Paano tayo mag-get together kung merong distinction? Kasi to the attitude. Sa tingin, kasi po ngayon tingin ko talaga Ate Bot, people are changed. Kasi may kilala po akong sabi mo, antayin mo lang makagraduate ako ng PhD ko, lalampasuhin ko kayo. Sabi ko, grabe naman. Kaya, ang hirap po. Kaya, kahit sa atin naman, sa ating mga schools, so sa ating denomination, hindi po kayo basta magkakaroon ng position kung hindi ka master's degree and doctoral degree. Paano nagiging danger ito, Ate Bot? Ang boasters, proud, and pagiging covetousness, yung pagkakainggit sa kapwa, sa loob mismo na ating tahanan o ng ating society at sa ating church. Oo, unang-una sa lahat, nawawala na yung faith mo sa Diyos. Pagka mapagmataas tayo at saka yung mapagmataas, mapagmalaki, no? Kasi once na, 'di ba sabi nga sa Revelation, yung sa Laodicean Church na siya'y mayaman, i-feeling niya mayaman siya, nakakakita siya, may damit siya, lahat, kumbaga, wala na siyang need of nothing, no? Need of anything, wala na kasi nasa kanya lahat. So ganun din ang mindset ngayon ng mga tao na kapag lalo na kapag may pera o merong posisyon o merong tinapos, scholar ako, mas matalino ako sa'yo, wag mo akong pagsabihan ng ganyan, di ba? Yung ganun, kung mayroon man dapat pakinggan dito, ay ako yun dahil mas marami akong napag-aralan kaysa sa'yo, mga ganun. Nalilimutan na natin na ang Diyos ang nagbigay nun. Di ba? Nalilimutan na natin, halimbawa, minsan magdidesisyon tayo, gusto mo bigyan kita ng ganyan, gusto mo, parang gusto mo siyang kontrolin kasi bibigyan mo siya. Alam mo, dahil meron ka. Nalilimutan natin na ang Diyos, kaya ka binigyan ng ganyan para maging blessing ka sa Kanya, pero hindi mo siya iko-control. Dahil ang Diyos lang ang may karapatang mag-control. Yun ang problema sa mga tao. Na kapag ka nakaabot ng mga bagay na akala mo ay nasa pedestal na, nakala mo ay kaya na nilang gawin ang lahat, mag-decide sila ng kanila na hindi man lang tinatanong at tinitingnan sa Biblia, ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba ang gusto ng Panginoon? Diba? Minsan, ganun ang nangyayari. Kahit naman sa church or sa bahay, nagiging tayo anong tawag doon? Power tripping, yung naglo-lording tayo sa iba. Kasi may kakayanan ka. May kakayanan ka. Magulang ako. Ako lang ang dapat masunod. Hindi ganun, mga kapatid. Paano yung respect?
no? Yung respect sa kapwa mo. Wala na yan. Kasi Yun ang nakalagay nawawala. dito yan, Tibot Ito rin ang karakter ng huling panahon, di ba? Sabi nga, ngayon, pati pag sa social media talaga, Tibot, you could say exactly. Meron po ako nakita kasi na parang isa siyang bata na one of the millionaire child. Napakayaman niya. 9-year-old pa lang siya. Ang gamit niya talaga lahat branded. And she would visit talagang mga hotels talaga sobrang sikat, Tibot, all over the world. And she had also a vlogging place na talagang siya ng mga sikat na mga bags. Parang, ito yung happiness ko, this is what I earn, this. Murang edad, 9-year-old lang because the parents told the child to behave like that. At talagang, kaya sa social media, sa TikTok, maingit po kayo pag wala kayong pera kasi matamusan na talagang yung they enjoy life to the fullest. Di ba na talagang naka-hashtag doon, ito siya, ito napunta kami. May talagang matamo na, wow, sana all. Kaya mapapasana all ka nila. Kasi sabi ko sa kanila, the word sana all is also a maling term. Oo Kasi naman. pagkaingit siya. Oo. Diba? Na kung saan, mude pa siya, parang ganon. So, sabi nga na kung saan, sa huling panahon talaga, ito ang mangyayari sa atin. Kaya yung China, power tripping sa Pilipinas, diba? Oo. Wala tayong pera, wala tayong mga nuclear weapons, wala tayong atomic bombs. So, ang ginagawa nila, talagang nilalagyan nila ng power yung Philippines para makontrol nila ang mga resources natin sa Pilipinas, no? Oh. Kahit din naman ng US. So, ngayon po, ayan, so we're proud. So, habang po yung mga blasphemer. Ito po yung mga may blasphemer. ano Sige pa po. ako, may dadagdag lang ako doon sa proud kasi doon sa Malta, no, yung isang ano ang pangalan ng batang yun, nakalimutan ko na, Matthew Grech, siya yun na nga na dati siyang LGBTQ, pagkatapos nung nag-straight siya ay no, dahil nag-testimony siya. Ngayon, nagtataka yung mga tao, lalo na yung mga kaibigan niya. Grabe naman ang mga tao ngayon, dahil lang sa nag-testimony ka at nasaktan sila, kaya nga nagkaroon ng kaso dahil yung isang tomboy nasaktan. Oo. Sa pagte-testimony niya, na nag-straight siya, na kaya pala Magbago. nating magbago. Sa kanya, ang dating, naku, dumi-dumi ko na pala, ganyan-ganyan. Ayoko nung sinabi niya. Ikulong niyo siya ako. dahil nasaktan ako sa kanya sa sinabi niya. Ano ba yun? Sabi ganun. Sabi nung mga ano ba yun? Ganun na ba talaga yung mindset ng mga tao na pwede namang i-choose niya na piliin niya na wag na lang siyang makinig doon sa sinasabi ni Matthew. Wag na lang siyang pakinggan yun. Wag na lang anuhin. Kailangan pa talaga pakinggan niya at masaktan siya at isu niya yung tao, ihabla niya na gusto niya makulong dahil gusto niyang pigilan yung taong magsalita. Ano sa palagay niyo mga kapatid? Sa church nangyayari din yan, di ba? Na kapag merong nagsalita, tapos hindi nila nagustuhan, gusto nila pipigilan nila yung tao. Samantalang isipin nila, bakit pinahintulot ng Panginoon tayo mga Seventh-day Adventists? Kaya tayo nga nagsisimba, nakikinig sa mga sermons, it's because naniniwala tayo na ang Diyos ay nagsasalita sa atin. Not condemning us. Oo, hindi tayo kinokondem, pero tinuturuan tayo at tinutulungan tayong mag-straight, di ba? Mag-straighten up, mabago yung ugali Kaya natin. minsan tang straight, kuminsan po I experienced that. So when I was in my class, I said like you have to do this straight. Sabi ko, okay, hold on. When I say straight, I never want to offend anyone. Straight means to go on straight. Ganon hindi yung kung ano yung LG, kung ano man kayo, kung ganyan. No. So, ang hirap kasi talaga naman sa panahon ngayon, the wickedness, and the wicked ones are proud of what they're doing. Wala pong remorse, walang pagsisisi, no? Para ngayon, magulat talaga po sa mga social media yung mga nagkakasal, na kinakasal na pareho ng same-sex marriage. Proud na proud talaga sila, tibot. Tapos sobrang saya nila na parang pinaglalandakan nila sa buong sanlibutan. Meron, basta masaya sila, basta may pera sila. And everybody was even killing someone. They're proud of doing it online. Tsaka wala na pong takot ang mga tao ngayon sa paggawa ng mga bagay. Masama yan ang mabuti. Basta proud sila sa ginagawa nila. Wala pong makakapigil sa kanila. And that's very, yung dati kasi ng panahon namin, yung mga bata pa kami, natatakot kami, di ba? Natatakot kami na magkasala o maka-offend kasi ayaw namin na nagmamarahay kami, di ba? Hindi ka pwedeng sumagot sa magulang kasi alam ng magulang, meron nga doon na parang, anong contribution mo?
Di ba? Pinakakain ko lang kayo. Ako lahat na nag-support sa inyo. Di ba? Ang nagkapera lang yung mga anak, nagkatrabaho na may karapatan na sila talagang hindi rumispeto sa mga they're proud of it. They're proud of their outcomes. So parang good job self. Hindi na yung good job. Para Lord, thank you. Hindi na good job self. It's from my effort. Kaya mga tao sobrang proud of their achievements kasi sila po yung feeling nila from their own own power and might that they achieve some things in their lives. So pang-apat po, ayan yung blasphemers. Siguro po ayan, so mga blaspheme. So Ate Bot, hindi ba alam naman natin kasalanan ang blasphemy? Alam natin yan. So ano ba yung mga, hindi mo nga sabi nga sa atin sa Ten Commandments, di ba? Sa second commandment na thou shalt not take the name of the Lord in God in vain. At third pa ito, third. Tapos bawal mo nga siyang sabihin man lang, bawal ka rin magsumumpa sa mga bagay na nasa langit at nasa lupa dahil ito'y kasalanan. Sa Ate Bot, gaano ba ang mga bata ngayon mapagtungayaw? Yung talagang yung blasphemy ay napaka-common even in the music, in the movies. Ano sa Netflix ngayon, Ate Bot? Ang Netflix ngayon nakakatakot kasi ang mapalabas ngayon, talagang makademonyo talaga. Nakalagay doon, hey Lucifer. Yung mga title nila, Lucifer, the demon is here. Naging boyfriend, may pangalan, may devil's boyfriend. Ganyan po ang mga palabas ngayon sa Netflix. So talagang, mayroon talagang spiritual darkness na nangyayari and then they blaspheme Christ with this. Sabi ko nga po na nakaraan sa Brazil, di ba, yung nagkaroon po sa ng gay pride, ang ginamit po nila sa gay pride nila ay sa Satan. Talagang malaking float. Lahat ng tao na umattend po sa Brazil, alam po naman natin ang Brazil ay center ng LGBT talaga. They're the supporter of LGBT. Talagang sobra pong nakakatakot yung mga anghel ni Satanas, si Lucifer, at yung mga babae at lalaki, mga sino man sila, ay mga talaga topless, tapos mga naka-sexy clothes. Grabe po, tapos tuwang-tuwa sila. And they're so proud of doing what is against God. Diba? So gaano ba kalaki, Ate Bot, ang pagkakasala ng isang tao pag tayo po ay binablaspheme natin ang ating Panginoon? Ay diba nga, matindi talaga yung blasphemy sa Diyos. Kasi kapag yun pa lang yung ginawa mo yung sarili mong gusto, it's like rebelling to God and blaspheming His name. Kasi nga, hindi mo na siya sinusunod, hindi mo na rin siya nire-respeto. Even diba? Acknowledge, no? Oo, hindi mo ina-acknowledge man lang na yung mga tinanggap mong mga pagpapala, hindi mo man lang pasalamatan ng Diyos na siya nagbigay sa iyo niyan. Hindi, kapag ka ganun, proud ka na sa sarili mo, na akala mo ikaw na ang may sariling gawa noon, you forget God. Hindi mo kailangan ng Diyos. Parang ganun yun hindi mo siya ina-acknowledge sa buhay mo. It's one way of blaspheming God. Ito pa, meron akong nakita na mga leaders ng world at mga hindi lang ng leaders kundi religious leaders. Itong darating sa October, nakalimutan ko yung date, sa India. Alam mo, forum, parang economic forum din. Parang economic forum yun ng mga leaders sa buong mundo, no? At mga religious leaders. Biro mo yun, imbis na Diyos Kristiyano, Kristiyano dapat ang mga mag-ano doon. Pero tinan mo kung sino yung nasa gitna ng kanilang pagmimitingan na lugar. Alam mo ba kung sino? Yung Diyos ng India. Biro mo yun, tapos lahat ng mga mga Illuminati, mga symbols nila nandoon. Na kumbaga, pagbablaspheme yun sa Diyos, na sinasabi mo, hindi kita kailangan, kaya ko tong gawin. Pati yung sinasabi natin sinasabi ng yung green earth, gagawing green itong earth muli. Diba? They would revive. Sariling kakayanan ng tao, humanism na yun Yan. Ay, ang gagawin, sila na ang masusunod sa kung ano ang gagawin nila sa mundo. Na hindi nila ay na-acknowledge na ang Diyos nagsalita sa Biblia na wag na yan, wag nyo na yung bigyan ng anuhan. Kumbaga, dadating na ang panahon na kayo ay babaguhin ko na itong mundo. Ang importanteng gawin ninyo, sabi ng Panginoon, ay yung karakter ninyo at yung relasyon nyo sa akin, yun ang pakialaman ninyo na sa panahon natin ngayon, di ba? Pero hindi, lahat ng gusto ng tao, lahat ng gusto niya ay pakialaman niya, pati yung pagtubo ng halaman, pati yung gusto nila kontrolin yung tao kasi nga naman yung
carbon emission, makakabigay ng makaka-cause ng problema sa green earth na gusto nilang gawin dahil sa carbon. So, ang gagawin nila, pipigilan nila yung mobilization ng tao. Mayroon na sila dyan na hanggang 15 meters ka lang, mga ganyan. Pati yung bibilhin mo, kukontrolin na rin nila. Tama ba naman yun? Iyon ay paraan ng control at pagpa-blaspheme sa Panginoon dahil ang Diyos ang dapat nang nagko-control sa mundo. 'Di ba? Pero siyempre, si Satan, siya yung gusto niya maging Diyos eh. 'Di ba? Hindi po ba? Totoo yan, no? Na kung saan makita talaga natin, Ate Bot, sa panahon natin ngayon, na kung saan, even, ito siguro, they inculcate in the mind of the young people talaga ngayon, that there is no God. Isa yan sa naging, even in education, they remove the name of Jesus. Di ba? Kasi parang wala na. Kahit sa mga songs natin, no? Yung mga songs natin ngayon sa sanlibutan, grabe po yung blasphemy na parang hindi mo gugustuhin makinig. Kasi talagang pag napakinggan mo, talagang it is praising the devil. Tas, ito pa, sorry ha. Kasi naalala ko, sa Malta din, sinusulong nila ngayon ha. Nilalagay nila sa, ano nga ba yun? Sa, tawag dito, batas nila. Sa batas nila, kasi ang batas ng Malta is, bawal kang proselyte. Kumbaga, bawal kang magsabi sa kapwa mo na, magbago ka. Bawal yun. Jail ka. Oo, kung gusto ko niya maging LGBTQ siya, wag mo siyang pakialaman. Even kids. Even kids, the early kids, like 2-year-old to 3 years old. If the kids want to be girl or yung mga lalaki maging babae, it's the kids' choice. Saka meron po, Ate Bot, sa recent po ngayon sa parang part ng states, meron po silang bagong batas na nagsasabi ngayon doon na ang bata kapag nag-decide na anong maging nila, gusto nila in the future, o kaya ngayon, babae ako, lalaki ako, ang nanay ay dapat sumuporta. When the parents said no, the government will take their children. Kaya nga, diba? grabe Wala na. As in, the parents should not have any power over their children nowadays because the children are now owned by the government. Ang sabi kasi ng sa states, diba, your children are our property. So, ang mga magulang, wala palang karapatan sa states. Kaya pag nag-complain ng isang tao tungkol sa bata, automatic the government will step in to control the children. Kaya nakalungkot ngayon, the parents don't have the power. Kaya sabi nila, the kids should decide. Imagine nyo po at the age of 5-year-old, tuturo po sila ng masturbation in the school. Diba, tuturo nila sa mga bata ngayon. Nakakasira ng brain yun, yung masturbation. Imagine mo kids, and it is in their education system. Diba, parang anong klaseng nasa na ba tayo na parang magugulat ka taga, anong mindset na ba ng tao ngayon? Anong klaseng ideologies or yung pananaw na parang daig pa natin ang mga hayop sa pag-iisip ng mga bagay sa ating kapanahunan ngayon? Ito pa nga, yung sa Malta din, na gano'n na nga yung kanilang batas, dadagdagan pa nila, gusto pa nilang isulong na pagbabawalan o magiging criminal ang pagpipray. Biro mo yun. Pananalangin sa Diyos, magiging kriminal ang taong nananalangin. At hindi talaga ng na ngayon, Sa bagay, sabi sa Revelation at saka dun sa New Testament, talagang darating daw yan. Ang panahon na yan, na kung saan ang mga tao ay wala nang pagturing sa Diyos. Wala nang pakialam. Basta gusto nila yung masunod at gagawin pa nilang kriminal yung mga sumusunod sa Diyos. At hindi lang yan, Tibot. Yung sa part dito sa Europe na sa UK, may isang babae na nagpipray siya, tsaka isang lalaki na mas isang place. Meron silang place kung saan yung anak niya magpapa-abort. So ayaw niya talaga. Wala siyang karapatan eh. The parents, when the child decided, ang magde-decide na sa kanila yung gobyerno na, wala nang para mamagulang. So habang nakatayo yung tatay sa labas, yung isa rin naman doon sa isang area, nagpipray siya, in their mind na nga lang, ba't nakatayo lang? Nakatayo ka lang, wala siyang sinasabing, he was not saying anything, and he was just standing, and he was, just, yung kanyang paggalaw, ay parang nagpipray. Then the police came unto him, and he was, put to jail, and he was accused of praying in the public. At pambihira. Kasi bawal na po mag-pray sa public, even in your mind. Personal mo na. Sabi ng police, you are offending the people nearby this place. Therefore, it is a crime. Sabi niya, I'm just praying in my mind. Wala kang karapatan mag-pray kahit sa isip mo. At bawal. Imagine mo, na parang, and they would use the name of God
to say like God is love. Na kahit sino ka pa, ano man ang gender mo, ano man ang ginagawa, basta as long you're happy, di ba? Pag sa masaya ako, wala kayong pakialam. Ganyan ang sanibutan. So nakalungkot na talagang yung pag-blaspheme sa Panginoon. Pag nagsuot ka ng t-shirt na my God loves you, alam mo na, when God loves us, automatic kulong ka. Kasi nakaka-offend na siya. Kapag naglagay ka ng I love Lucifer, wala silang okay lang, no? Diba? Pambihira talaga. Baliktad na ang mundo ngayon talaga. Baliktad na yung kaisipan ng mga tao. Okay, but diretso tayo sa ano, no? Sa panahon ngayon naman, since the blasphemy, unthankful, unholy, and disobedient to parents. Kasi magkakasama to eh. When we disobey our parents, we are unthankful, and at the same time, we are unholy because God said, diba, honor your father and your mother as a great commandments that you have also to do this one for your for the betterment of your life. Ngayon po, Ate Bot, no, have you seen exactly how unholy, how unthankful, and disobedient our children in these last days? Ay, totoo yan. Kasi sa pag-aalaga ng mga magulang, doon na tag dito na mold ang kaisipan ng mga bata. So kung ano itinuturo ng magulang, yun ang magiging mindset ng mga bata, 'di ba? So ngayon ang trending natin ngayon, nakikita ko kahit sa mga public places na yung mga bata ngayon, sila yung nagmamanipulate sa mga magulang nila. Lalo na, halimbawa, gusto nila yung isang particular na pagkain doon sa grocery. Magwawala sila, iiyak sila. O di, ang gagawin ng magulang, para lang hindi mapahiya, o bibili na, para lang ipigay na gano'n. Alam mo yun, na ko-compromise yung ng magulang. Yung bilang magulang na dapat ikaw nagdidisiplina sa anak mo, tinuturuan mo yung bata ng tamang pag-uugali, ay ikaw pa ang namamanipulate ng bata ngayon. Kasi grabe na yung disobedience, kasi diba? Tibot, I can see rin po na kung saan ay sa batas natin, lalo na sa US, ang batas ng bata ay napakalakas. Kaya ang mga bata po, alam nila yung rights nila eh. Alam nila yung karapatan nila na walang papalo sa kanila, bawal silang sigawan, bawal silang masaktan, mabuli, bawal lahat, Tibot. Bawal silang hindi mapakain ng isang oras, kasalanan na agad. So, alam na mga bata ngayon yung kanilang rights. Manungkot lang because they are not holy. They despise the truth. They also despise their parents. Imagine niyo po sa mga news ngayon, di ba? Yung kanyang anak ay pinatay yung nanay niya in the sense of yung pera lang. Kasi sa balita po natin yun, sinapchap yung nanay niya kasi ayaw siyang bigyan ng pera. Sabi ng nanay niya, ganito ganyan sa sa negosyo na, sa tindahan eh. Ngayon ginawa ng nanay, pumasok kwarto, yung kanya anak na lalaki, pinatay yung nanay niya, chinap-chap niya, nagiging sa maleta. Diba? Tinanong siya, bakit ba pinatay nanay mo? Kasi nag-away sila sa pera. Tapos, diba, ang tao ngayon, pag pumapatay ng mga kapwa nila, ay parang pagpatay lang ng hayop. Ng isang daga. Wala talagang takot ngayon. Walang love, no? Wala na talaga. Wala na po talaga. Walang respeto, walang love. Diba? Kung makita po natin na kung saan, meron siyang TikToker po, yung TikToker sila, mag-boyfriend. Yung kanyang anak ay 14 years old lamang na babae, may boyfriend na 16 years old. So ngayon, ayaw ng magulang, ayaw ng tatay na sumama doon yung batang babae kasi nga, bata pa, 14 years old. Sabi nung kanyang ama, ay nasa crime story kasi siya, na iwasan mo yung lalaking yan. Kaso nag-party-party itong batang babae at ng lalaki, ang ginawa nila, pinutulungan nilang yung martilyo, Tibot, minartilyo yung tatay sa ulo, tapos nilagay sa trunk ng car, tapos pinatay. Tapos nag-TikTok sila ulit. Sabi na, buti na lang, ayan, malaya na tayo. And nobody knew that she could do that to her own father. Tapos after a few months, hinarap yung tatay nila, walang makita. Nag-lead din naman sila dun sa TikTok nung mag-boyfriend na ito. Diba, yung pagpatay nila ngayon, they are walang guilt and no conscience at all. Diba, na parang anong klase, na kung saan God sa atin, diba? Yung pang-aabuso ng mga babae, ng mga bata, pang-rape, na-rape na nga, pinatay pa. Yung grabe, yung crime ng tao ngayon. At sa isipan nila, iniisip nilang pumatay. Kaya ma-online din sa Lagatibot, malaking factor siya. Kasi parang, meron doon na nagtitiktok siya, sabi niya, bakit mo pinatay yung kasama niya? Sabi niya, kasi gusto daw niyang maramdaman. He wanted to feel kung ano yung pakiramdam na pumapatay ng tao at bumabaril.
Hala? Ganyan po kasi nga, very unholy, very ungodly. Di po ba? Tapos ang ngayon, Ate Bot, yung mga babae ngayon, kaya malalaki, yung mga trans, ay nagpapakasal sa ano po. Yung sa dal, meron pong manika. Kung napanood niyo po ito, meron pong dal na lalaki. Si Greg ang pangalan. Greg. Tapos yung babaeng ito, nailap siya dun sa dal. Ang dal na ginawa niya ay yung gawa ng sackcloth din, human size, pinangalanan niya, tapos nainlove siya dito. Ang malungkot nito, Tibot, sinasabi ng babaeng ito, yung kanyang dal na boyfriend ay meron pang ex-girlfriend. Ano ba yun? Tapos po, nagpakasal sila, Ate Bot. Magtataka nga, Ate Bot, sino ba ang may tama sa utak? Kaya, yung babae nagpakasal sa dal, o yung nagkasal sa kanila, o yung maumatan pa sa wedding nila. Grabe! Totoo, te. Manapin niyo po. Nagpakasal siya sa kanyang dal. Tapos, nung naikasal sila, nag-away pa raw sila kasi nga, yung lalaki, meron pang fling dun sa ex niyang girlfriend. Paano niya naisip to? At hindi lang yung Tibot, nanganak siya. Nagpunta pa siya sa hospital, sinabi ng anak siya, at lumabas na anak, dal din. Kamukha nung tatay na si Greg. Sabagay. Diba? Pwede, nangyari talaga? Totoong nangyari? Totoo na, tayo, nanganak siya? Hindi. Di ba, pero yung mga doktor sabi, ay may anak ka na. Sabi ko, sino bang wala na sa utak? Wala na sa tamang pag-iisip. Kaya yung nagpakasal ba? So, doon sa gumawa sa dal? O yung nagkasal sa... Imagine nyo po. Tsaka yung mga doktor na nag-ano pa, no? Kinasal sila ng minister, ha? Wala. Kinasal sila. At nagsayaw pa sila. At ang sabi ng babae, we will have another children. Okay. At di ba, imagine nyo pa, iba ang mindset ng tao ngayon because of the desire. Yung kanilang kagustuhan na lang. Yung mga narcissist na sila. Diba? Yung mahal nila yung sarili lang nila. Diba? Diba, yun ang kasalanan ni Lucifer. No? Nung naging Satan na ngayon, yun yung ugali niya, yun yung talagang ini-inculcate niya sa mga tao. Kasi nga naman, sure, na kapag kasinunod ng tao yung ugali ni Satan, hindi talaga sila maligtas. At saka sa totoo lang, mga kapatid, mga kaibigan, kaya ginagawa yan ni Satan na lahat ng mga tao ay nilulure niya, no, na magkasala. Kasi nga, wala na siyang pag-asang mabuhay. Alam mo yun? Kasi sa second coming ng Panginoon, papatayin na siya di ba? Sa after ng millennium, ng bakasyon ng mga banal sa langit. After nun, ay susunugin na itong mundo at lilinisin ng Panginoon. Kasama na siya, si Lucifer, mamamatay na siya. Kaya ang gagawin niya, pinakaganti sa Diyos. Kasi hindi naman niya magantihan ng Diyos talaga di ba? Yung mga anak ng Diyos, yung mga tao na ma-manipulate niya, madaya niya na ayawan nila ang Diyos at mahalin siya. At pagkatapos, kahit sa saglit na panahon, siya ay sasambahin. Nakalagay naman sa Revelation na siya ay sasambahin in one day lang. In one day. At mangyayari? Marami siyang madadamay. Nandadamay na lang siya, mga kapatid, ang devil, si Satan. Nandadamay na lang na kung ako mamamatay, dapat marami rin akong makasamang mga tao. Kasi nila, before it happens talaga, Tibot, yung happiness na nakuha nila. Yung freedom na, alam mo yung freedom na wala kang iniisip na nagkakasala ka. That you could do a lot of things in this world without thinking that conscience and guilt will be there. Sabi nga po sa Jude 1:7, kaya Janet, kung meron ka dyan, sa Jude 1 verse 7, nakalagay po dito sa atin, Jude 1:7. Punalagay, sabi gayon man, ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito na dahil sa pagpapakabuyusan, sa pagkiapid at sa pagsunod sa ibang laman. Imagine mo, talagang yung adultery. Diba? Yung ibang laman, yung talagang same-sex marriage, LGBT. So talagang kahit sa hayop ngayon, ang mga tao nagpapakasal. Hindi nagpapakasal sa aso, nagpapakasal sa halaman. Meron po nagpapakasal sa halaman. Ang dami ang kinasal na halaman. Sabi niya, I will take care of these plants because they are my husbands. Wow, okay. Sabi ko, wala pa naman akong ganyan idea. May pati ba na halaman? Pinakasal na kay Kuya Janet. Sunod natin. June po ulit.
At ano po nakalagay ay inilagay na pinakahalimbawa na sila ay nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Kaya So Ate nga Bot, no, so ang nangyayari pala ngayon sa atin, yung practice natin ng ating kapanahunan talaga, tunay nga namang talagang aabot tayo sa pagkagunaw at talaga sabi nga sa Judgment Day. Imagine niyo po isa sa siguro nakadurog ng puso, no? Yung mga bata ngayon na ginagamit talaga sa cyber sex ng mga nanay nila. Mismong magulang. Di ba? Mga magulang mismo ang sila kaya ayoko po nanonood ng Tulfo. Kasi talagang makita mo doon kung gaano kasama ang mga tao ngayon kapag nailalagay na doon habang inito yung mga bata. Yung isang lolo, 4 na apo niya, talagang ginalaw niya hanggang 4 na taong gulang. Para anong klase? Tapos pagtapos sa si lolo, sa kuya naman, o sa uncle. Imagine niyo po anong klaseng ugali meron ang tao ngayon. At ang sabi nga, kung saan anong klaseng mga magulang na ang kaya magbenta ng mga anak para lang sa pera. Di ba? Gamitin ang maliliit na bata para pagkakitaan at walang takot yun, Ate Bota. They are not afraid of their sins. Kaya imagine mo, sabi kagaya ng panahon ng Sodom at Gomorrah at ginagawa nito ng hayagan, Ate Bot. Hindi man lang sikreto, kundi hayagan. Na minsan nga po, imagine niyo po, nasa jeep kami. Tapos nakasakyo sa jeep ay isang bakla nanonood ng porn sa cellphone niyang malaki sa loob ng jeepney. So sabi ko sa kanya, excuse me sir, what are you watching? That's very improper and ethical. Kasi may mga bata rin sumasakay sa jeep. Ang sabi niya sa wala kang pakialam sa buhay ko, pakialam mo sa sarili mo. Diba? Ayaw nilang kinokorek sila ngayon, Ate Bot. These people are hardened. At nakakatakot, Ate Bot, ang sabi rito sa aklat mo ng Jude, na kung saan it's like the Sodom and Gomorrah days. Ano ba, Ate Bot? Bakit nga ba sinunog ang Sodom at Gomorrah? Oo. Ayan, basahin natin. Gayon din ang Sodoma at Gomorrah at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito na dahil sa pagpapakabuyo at sa pagpakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Dahil nga yung Sodoma at Gomorrah ay sinunog na ng Panginoon bilang example. Ibig sabihin, example sa hindi lang generation ng Sodoma at Gomorrah, hanggang sa generation natin na malaman natin na huwag tayong pupunta sa ganong klase ng pamumuhay o kaisipan dahil yun ay abomination sa Diyos. Kaya nga niya sinunog Tapos, ang tigas na rin ng ulo natin, ng mga tao, na nandyan na nga yung example. Sana may matuto na tayo sa karanasan ng iba para hindi na mangyari sa atin. Diba? Yung ganong pagkaisipan. Pero hindi Ang mga tao, nagtatry pa talaga katulad nung kinuwento mo kanina na gusto niya lang maranasan. Anong klaseng joy o enjoy ba yun? Enjoyable ba yung ganong gagawin mo? Na mananakit ka ng kapwa mo? Hindi lang pananakit ng damdamin, physical, at yung buhay niya kakukunin mo. May satisfaction daw po kasi, Ate Bot. Grabe, at ito po may yung kanilang tapos binibideo pa nila to minsan. Sabi nga po rito na kung saan sa huling ding panahon, hindi lang po kagaya ng Sodom at Gomorrah. Ito rin talaga ang ating kahihinatnan. Hindi po ba tayo ay lilipulin din naman ng apoy, tayo ibubuli din naman ng ating kasalanan at tayo susunugin sa ating kasalanan talaga dahil sa pagtalikod natin sa Judgment Day. Sabi nga po sa huling panahon na kung saan sa 2 Peter 3 verse 3 to 4, tama po, paki-flash na lang po kuya. 2 Peter 3 3 to 4. 2 Peter 3. Sige. Ayun po, sabi sa huling panahon daw po, ito pa yung mangyayari Not only because they're lovers of themselves, but then these are the answers. Ano po? Ang sabi rito, kaya nila ginagawa itong mga bagay nito kasi at magsisipagsabi saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito. Saan ang darating na Jesus? Ang tagal-tagal niya na. Sapagkat buhat ng araw ng mga tulog ang mga magulang ay nanganatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimulaan ang paglalang. Okay po, second po, sunod po. At 3 to 4 na ba yan? Verse 3 po pala. 3. Ayan.
nalalaman mo na ito na sa mahuling araw ay magsisipa rito ang mga manunuya na may pagtuya na magsalakad ayon sa kanilang mga masamang pita, Ate Pot. Kasi iniisip nila, hindi darating siya kasi hindi naman siya totoo. Kaya nga, Ngayon, iba't ibang ideologies sa relihiyon, talaga namang may kita mo, lahat talaga ay may iba't ibang flaws. Oo. May iba't iba talaga silang na na magkiklaim na sila si Jesus. Kasi di pa siya dumarating eh. So talaga naniniwala sila na ang Jesus nila, yung kasama nila ngayon dito. Di ba? Kanina po may balita sa may parang Surigao ba to, Samar, na may isang kulto, hindi ko mapangalanan eh. May kulto, church talaga. Pero tinawag po siya ng kulto ng Senate. Kasi, bago po magkaroon, parang sa pandemic time, ang sabi nung kanilang church leader, mamundok na tayo. Ayan. Sa bayanihan ng pangalan ng bundok. So, namundok po si rape, abuse, and even forced marriage sa bundok. Yun, nakapunta pa siya sa Senate, nakapag-picture pa sa kanilang lahat sa mga senators. talaga. At they found out na he was claiming that he was Christ, and he was claiming na pag hindi sila sumunod sa kanya, susunugin sila ng apoy. At ang sabi ng mga magulang, anak, sundin niyo siya kasi yan ang nararapat dahil siya ang ating tagapagligtas. Yun lang. Kapwa mo. Pero bakit kiniklaim na nila yung pangalan ng Panginoon tapos gagawa sila ng masama? 'Di ba? Katulad din ng ibang pangangatwiran ng ibang mananampalataya, nang sabi nila ay grace lang ang Panginoon. Kumbaga, hindi siya nag-i-impose ng 10 commandments. Ang importante, by grace alone kaya tayo naligtas. By grace lang. Kaya yun, kahit anong, kung kumbaga, yung tinatawag na once saved, always saved, na dahil sa grasya ng Panginoon, maliligtas pa ka pa rin kahit na gumawa ka ng ganitong masama, kahit anong gawin. Di ba yun yung kinikwento mo na ng kulto na, iniisip niya siguro na ang pag-ibig ang Diyos. Kaya kahit anong gawin ko, ay ito'y kalooban niya dahil binigyan niya ako ng biyaya at niligtas niya ako. Which is mali. Ang grace, ibinigay ng Diyos para tayo gumawa ng mabuti, hindi para gumawa ng masama. At ang Panginoon, bakit pa kung ganun ang pangangatwiran natin na patatawarin din lang pala tayo ng Panginoon at tayo ay ililigtas niya kahit gaano tayo kasama, mahal na mahal tayo ng Diyos, di sana hindi na lang namatay si Jesus sa krus at pinatawad na lang lahat ng tao, pinatawad na lang din si Satanas, di ba? Pero bakit kailangang mamatay ni Kristo sa krus? Dahil nga without blood, without shedding of blood, there is no remission of sin. Ano yung remission? Pagtanggal sa kasalanan. Kailangan may mamatay, may magbuwis ng buhay. At dapat talaga tayo yun, mga tao, ang dapat na mamatay dahil sa ginawa nating kasalanan. Pero dahil pag-ibig, totoong pag-ibig ang Diyos, na siya ay binigay niya lang yung kanyang buhay para sa atin, pero para hindi ipagpatuloy ang paggawa ng masama, kundi mabago ang ating kaisipan, ang ating puso, na tayo ay maging masunurin. 'Di ba? Sa Genesis pa lang yung issue doon is obedience and disobedience. Pinili ng tao na mag-disobey. Kaya yung mga maliligtas, yung mga susunod, yung mga iibig sa Panginoon, masunurin, obedient. Kaya nga yung mga diniscuss natin ngayon, Sister Sha, na mga ugali ng mga tao sa panahon natin ngayon, mga disobedient. The reflection of disobedience. Yes, oo. Na kung saan talaga sa ating kapanahunan, lahat ng ito ay nangyayari. Sabi nga, yung pinaka gusto ko talaga dito yung mga bata na talaga manlalaban sa magulang. Talagang grabe ang ugali ng kabataan ngayon, na wala na tayo talaga halos magawang kadyaano kabait ng magulang ang mga bata. Yung pag wala sa Panginoon, mga kapatid, ay talaga namang sila ito'y mangyayari. Kaya po sa ating iglesia, sa ating mga tahanan, we have to be watchful as well. We have to be vigilant. Kasi ito'y hindi mangyari sa loob ng ating mga tahanan, na tayo mismo ang mga anak natin ay sila mismo magpe-persecute sa kanilang magulang sa loob ng tahanan na simbahan, na mga kapatid natin
natin mismo na in faith kasama natin ay sila mismo ang magtuturo sa atin. Kung sila mismo ang magpapa-persecute din naman sa atin. Bakit po lahat ng bagay na sabi nga ni Ate Bot, lahat na na-mention na character ito ang kataliwas na karakter ni Kristo. Oo. Ito ang kataliwas ng Ten Commandments, di po ba? Lahat ng ginagawa rito ng pagtalikod sa katotohanan, ito po ay pagtalikod talaga sa mga sulat ng ating Panginoon, na kung saan talaga nandito ang katigasan ng puso at kagaya po ni Lucifer na mapagmataas talagang kanya ito, na kung saan iniisip niya lahat ng bagay ay maaari niyang magawa. And by His power and by His might, He could deceive millions and millions of people and even the very elect in the church. Kaya ito po yung danger sa panahon natin, kasi totoo pong nangyayari ito, mga kapatid. Kaya never be surprised kung ang ating pong mga balitang napapanood, yung nangyayari ngayon sa buong sanlibutan ay nagpapakita kung gaano po nakarimarim ang sanlibutan, kung paano ang mga kabataan, ang mga magulang ay wala ng pag-ibig na totoo. They will despise the love, the true love, and they will despise the truth. Diba, Ate Bot? Paano naman to, Ate Bot, sa last natin, how do we despise the truth sa ating mga pananampalataya? Yung kapag hindi na tayo nakikinig, dinidespise natin yung katotohanan. Halimbawa, di ba ang Diyos gumagamit ng unang-una yung kanyang salita, yung Biblia. Pangalawa, mga magulang natin o mga mahal natin sa buhay. Pangatlo, yung mga kaibigan natin o kaya naman yung mga nasa church na kasama natin. Gagamitin niya ng Panginoon at yung mga experiences natin o yung mga parang pagkakataon, gagamitin niya ng Panginoon para tayo sabihan kapag may ginagawa tayong masama, 'di ba? Ngayon, kapag tayo ay naringgan natin, halimbawa, naringgan natin yung ating kapatid na sinabihan tayo. Naalala ko yung ate ko noon kasi tutomboy-tomboy ako noon, sister siya. Ngayon, nagkaroon pa nga ako ng parang MU, nakapareho ring babae, Kasi nga feeling ko lalaki ako, ganyan-ganyan. So sabi kong ganun, naikwento ko sa ate ko. Sabi ko, ate, alam mo, meron akong may girlfriend ako. Girlfriend? Sabi ng ate kong ganun. Umayos ka, bubot! Sabi sa akin ng ate ko. Hindi mo ba alam? Yan ay, sa Panginoon? Tawag dito, abomination yan sa Diyos. Hindi niya gusto na tayo'y maging, babae tapos magiging lalaki. Ayaw ng Panginoon yan. Alam mo ba yung tungkol sa Sodom at Gomora? Sabi niya sa akin. Alam mo yung ganung, mahal talaga ako ng ate ko, di ba? Kasi, tinulungan niya ako na ma-realize ko na mali yung ginagawa ko, di ba? Ngayon, yung mga despisers, sa ate ko, wala kang pakialam. Gusto ko to di ba yung gano'n? Oo. Pero, tinan mo, yung katulad ng kinuwento mo kanina na sinabihan mo sa jeep, sabihin pa sa'yo, wala kang pakialam. Yung mga gano'n, despisers of, yung mga ng Diyos at saka ng mga kapwa nila. Kasi nga, wala na silang katutubong pag-ibig. Kasi, naano ko rin kay Nulay, sa panganay ko, ang sabi niya sa akin, Mama, hindi pwedeng sabihin ng tao na kailangan matutunan ko munang mahalin ang sarili ko bago ko mahalin ang kapwa ko. Mali yun, sabi ng anak ko. Bakit? Kasi ang totoong pag-ibig is ang Diyos. Ang Diyos ay hindi mo pwedeng sabihin lang na loving lang siya. Hindi. Siya talaga yung mismong pag-ibig, sabi ng anak ko. So when you have relationship with God, natutunan mo sa Panginoon ang kanyang karakter, matututunan mo ngayong umibig sa kapwa mo. Kasi natutunan mo yun sa Diyos. Dahil ang Diyos ang pag-ibig. Kaya ganun mga kapatid, kung gusto nating malaman kung paano tayo iibig ng tunay at tapat sa kapwa natin, dapat matutunan muna natin to sa Diyos. Lumapit tayo sa Diyos. Yun yung tunay na pag-ibig. And then, hindi tayo magiging despisers ng katotohanan ng Diyos. 'Di ba? Kasi, natutunan nating magmahal. 'Di ba? Kasi, ang tunay na pagmamahal is, sa definition ng Bible is,
obedient to commandments of God. Yun yung tunay na pag-ibig ng tao sa Diyos. Yung magiging masunurin ka sa Diyos. Ano bang nakalagay sa 10 Commandments? Ibigin mo ang Diyos with all your heart and with all your mind and with all your soul, at ibigin mo rin ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. 'Di ba? Kasi natutunan mo yun sa Diyos, kaya mo nang mahalin ng Panginoon ang mga kapwa mo. Totoo po, sabi nga di po ba, no? If you love me, keep my commandments. So, alam po natin na kung saan sa huling panahon, sa ating kapanahonan, actually, sa ating pong kapanahunan, wala na po siguro hindi pang panahon, kasi sa ating huling panahon, matagal pa ito talaga, no? But then, sabi ko nga po, the prophecy has been fulfilled and He's fulfilling talaga. So, tunay nga po na nakikita natin lahat ng mga nangyayari sa buong salibutan, mula sa kahirapan, mula sa sakuna, sa mga lindol, bagyo. Ito na naman, may bago na naman po tayong di ba? Yung ash naman na to galing sa Taal. At hindi lang po yun, meron pa rin ngayong bagong virus na yung Nipah virus na galing din ito sa bat. Na ang sabi rito, no, ang Nipah virus is mas nakakamatay siya kaysa COVID-19. Kasi pang mortality rate ng Nipah virus ay 4 out of 5. 4 po ang namamatay sa 5 pasyente pag may Nipah virus. And it is very communicable. Alam niyo po ba, sa hawak ng kamay, sa paghatching. Kaya dapat talaga wala pa naman daw po sa Pilipinas, pa sa India, kasi nung minamatay na 2, ni-lockdown po ang mga places na ito. Kasi nakita nila ang dami na palang merong virus ngayon sa India. At hindi nila alam kung may nakalabas na Indians na nakapunta na sa iba't ibang bansa na carrier ng Nipah virus. So ngayon, meron na namang fear. Meron po tayong na naman, nagkakaroon na naman na nakalungkot kasi 4 out of 5. Kung sa isang community, may 5 nagkaroon, 4 doon mamamatay, yung 4 yung dumami na kasi po, at wala po siyang gamot. Wala rin siyang vaccination. Wala rin po siyang preventive measure. Ang pinaka-protection lang po pala, magugas ng kamay bago kumain, maggumamit ng mask, iwasan ang pakikipag-usap sa ibang tao talaga. So imagine mo, we are facing another types of of pandemic. We are facing new fears again. But then the children of God will never be feared. Bakit po? We are guided by the Word of God. And these messages, these signs na pinag-uusapan po natin, pinag-aaralan natin, not to bring fears in our faith, but instead the blessed hope na darating na ang ating Panginoon, na darating na ang yung close of probation, kaya po dapat makap tayo mismo ay manatiling tapat sa ating Panginoon. So ngayon, Ate Bot, dahil wala na tayong maraming oras, ayan. So meron ba tayong mga katanungan dyan, Brother John Lloyd? Meron lang akong idadagdag. Sige po, Ate Bot. Kasi, close mo na rin po. Tuloy na sa close. Kasi nga, yung katulad ng nabanggit mo na meron naman silang fear-mongering. Pero tayong mga mananampalataya ng Diyos, we don't fear. Bakit sabi ng Panginoon? 365 times na sinabi ng Diyos sa Biblia, huwag kang matakot. I'll be with you. Diba sabi niya, kaya kung ano man ang mangyari, gawin ng mga tao, nakakapagtaka nga, sister siya Sa prophecy, sa mga current events na nag-unfold ang prophecy, ayaw pakinggan ng mga tao at natatakot to sila. Pero sa mga ganyan, hindi sila takot. Ano ba naman yun? Kasi parang feeling we bring fear. Mas gusto pa nilang pakinggan yung mga ganyang maling naman. Sa totoo lang, naku, kung alam nyo lang ang totoo sa Biblia, na yung mga yan, nilalabas nila para makontrol nila ang tao. And that's true. Matatakot ang tao. O di, magpapakontrol sila. Ila-lockdown ka, papayag kang magpa-lockdown. Diba? Kasi nga, akala nila ganun, pero they are all deception. They are all lies. Diba? Tapos pag para lang guluhin tayo. Pag sa Word of God, ayaw. Parang feeling nila nagbibigay ka ng takot. Ayaw maniwala. Hindi totoo, ganyan. Parang instead of love, instead of peace, bakit daw nananakot tayo? Ganyan. Kaya nga Pero ang salita kasi ng Panginoon, sa huling panahon, nakakatakot, Tibot. Kaya talagang ito yung kasi the warning alone, not to bring us fear, but to enlighten us, to awaken us, actually, mga kapatid, on how we have to live in these last days, on how we go back to God, and how we have to be, to have
a better relationship and with our God, with our fellow men, as well with our families. Bakit po? Kasi tayo po ay nag-aantay ng pagbuhos ng huling ulan. At hindi natin alam kung kailan ito papatak sa atin. Sealing time na kasi ngayon. Kaya kailangan talaga ihanda natin ang mga sarili natin. Yun ang sabi sa Biblia eh. Ang tangi mo lang daw mapagkakatiwalaan sa panahon natin ngayon na full of deception ay ang salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos ay tapat at banal at totoo, 'di ba? Kaya yun lang ang mapagsasandigan mo ng iyong pananampalataya sa panahon natin ngayon. Naririto kami mga kapatid para turuan at matulungan kayo na kayo, kung natatakot kayo, may problema kayo, pumunta kayo sa Panginoon, sa salita niya, basahin ninyo doon ang mga pangako niya dahil ibibigay niya sa inyo ang mga kailangan ninyo. At protection lang, maraming paraan ng Panginoon para tayo protektahan, lalo na sa mga kung ano-anong pinalalabas ng mga iba't ibang tao dyan na gusto lang mangontrol ng kapwa nila. Nako, wag kayong mag-alala. Ang Diyos ang ating kakampi. Siya yung magpoprotect sa atin basta maging obedient tayo sa Kanya. At sa panahon ngayon na puro gulo, sakit, lahat na, wala ka ng pag-asa. Kumbaga, kung lumingon ka sa kaliwa, ano man ang nakikita mo, iiyak ka na lang. Sa kanan, ganun din, mapofrustrate ka na lang. Pero alam mo, mangyayari mga kapatid, we have an advocate. Sabi nga sa 1 John 2, chapter 2, verse 1, ang sabi doon, my little children, ayan, sa Tagalog, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, na si Jesucristo ang matuwid. Kaya may pag-asa tayo mga kapatid na mabuhay ng banal kahit nasa gitna tayo ng deception at kaguluhan ng mundo o mga sakit. Kaya ng Panginoon tayong proteksyonan, pagpalain, ingatan tayong lahat. At iligtas, At iligtas tayo. So maraming salamat po Ate Bot. Ayan, so ngayon po ay maraming po muling salamat sa inyong lahat. Meron po ba tayong babatiin kay John Lloyd? At wala na po kaming oras, nawa po ay ang pagpapala ng Panginoon po ay pagkaloob sa atin lahat sa hapon ito, sa maikli nating pag-aaral. Tayo po ay maging wise. Diba? Tayo po humingi ng karunungan sa panayan. So, Ate Grace, ayan, thumbs up. Maraming salamat po. Sister Melly Vergara, hello Ma'am Sharon, hello po Ate Mel. Sir, Sir Patarin, maraming salamat po sa aking mga magulang na nanonood ngayon. Ay, magandang hapon. Sister Mirna, ayan, maraming salamat po. Sir Danny Villaplana, watching from Olotanga, Zamboanga, Cebu, ayan. Brother Jerry Corpus, maraming salamat po sa panonood. Ayan, from YouTube po, Maria de la Vredo Banadera, magandang araw po. At Brother Patrick Gonzalez. Wala pa si Brother Jess Sanchez, no? Maybe si Brother Sanchez po, ay po pala Brother Eddie Aguilar. Good afternoon po sa inyo. Maraming salamat po. Wency Carillo, ayan. Di ako makashare. Hala, meron po yung link po natin. And Sister Melly Patarinog Kainap. Maraming salamat po. Si Brother Sanchez po, ay aking pala itong pinsan ko, Ate Bot. No, nung Sunday po, nung pag-uwi ko, sabi ng aking ama, di mo ba alam yung tatanong sa iyo ni Broper? Ay isa mong kamag-anak. Second cousin ko pa pala siya. Talaga? Ayan, so wala si Brother Sanchez ngayon. So nakatuwa po. Brother Sanchez, and sana po ay magkita tayo in person, no? Mali pa po kasi ako nakita ko sila. So ngayon po, ayan. So, dali kayo po yung aking pinsan. Good afternoon po. At ngayon po sa hapon ito, bago po sa ating pagtatapos, maraming salamat po. At next week po muli kami umaanyaya sa inyo na kayo po muling umantaway, manood sa Muporta po. I-like and share niyo po ang ating pong live sa FB, ganun din po sa YouTube channel ng AS para po naman marami po makinabang sa ating po mga pinag-aaral. Maraming salamat po. Tayo po lahat ay manalangin. O mapagpala namin Ama sa langit, sa hapon po ito, Ama, nagpapasalamat kami sa pong banal na biyaya, sa karunungan, Ama, ng banal na Espiritu na siya pinagawad sa bawat sa amin. Tunay nga po, Ama, mapabalitang ito ay magiging kalakasan din naman namin upang kami patuloy na mag-aaral ng mga banal na salita. Samahan kami at maging magpakalakas sa pananampalataya. Meron kami, Ama, at hindi kami madaya sa huling panahon.
Magan din po ang mga kapatid namin na nasa malayong lugar na manonood ngayon, ay sila may samahan, pagpalain din naman ilayo sa mga kapahamakan. Ngayon din po ang mga kapatid namin naman nasa banig ng karamdaman. Ang mga pag-aaral, ganito po ang mga online ministry sa inyo pong gabayan, Ama, at patuloy na pagpalain upang ang mga kapatid namin at nakikinig dito ay naway magkaroon din naman ng mga banal na pag-asa at makasama na at makita namin sila, Ama, ng personal. At yun din po, Ama, na kung saan ba sa amin, sa pag-iwahiwalay, patnubayan kami sa hapong ito samahan. Iligtas kami sa mga kapamakan. Ito po ang aming niling sa matang sa Panginoon si Jesus. Amen. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis